Mas nakatutok ang House Prosecution Panel sa pagsugpo sa culture of impunity sa pamamagitan ng impeachment trial kaysa pagtuunan ng pansin ang pre-election surveys. Ito ang binigyang diin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong matapos lumabas sa tugon ng masa survey ng OCTA na lamang ang hypothetical na tambalan ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Raffy Tulfo laban kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos. Sa pulong balitaan, sinabi ni Adyong na ang pagsusulong ng pananagutan ang nagsisilbing guiding light sa paglilitis lalo't pera ng taong bayan ang sinasabing nilustay. Well, the impeachment court naman is guided by the accountability mechanism of the Constitution. It is not guided by popularity. So regardless whether tumaas man o bumaba ang mga officers o public officials when it comes to their trust rating, it will not really affect the drive of the House Prosecution Panel to really hold the Vice President to account. Dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan natin dito at pera ng taong bayan ang nalusta. Kung si Prosecutor Terry Redon ang tatanungin, wala naman silang pakialam sa surveys kung unbeatable o matatalo na si Duterte. Punto ni Redon, ipauubaya na nila sa mga Pilipino ang pagpapasya sa hinaharap. Ang focus ng prosecution dito, panagutin mo siya doon sa mga ginawa po niya na mga gawain. Brave threats, paglustay po ng confidential funds, mga hindi maipaliwanag na yaman. No, so, kung meron po yung actual impact doon sa kanyang unbeatability or beatability, wala kaming pakialam doon. So, we will let the nation decide that, whether today or in the future. Mababatid na sa survey mula July 4 hanggang 11, nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman kina Duterte at Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.